Kung wala ka ng pera at di ka na sikat na boksingero, matandaan ka pa kaya ng taong minsang umidolo sa'yo? Luisito! Oh! It's all over! Jadi hata para matanda! Mabuhay ka, Luisito! Mabuhay ka! Men, parang ka lang trabaho, di pa sa mata. Pagbebenta ng laman, sangkot pati kabataan. Pero ngayon, dumarami na nga ba pati mga batang lalaki sa lansangan? Dinala kami dito sa may kampo nila. Doon kami ginalaw. Pagka andyan na sila, ang dami. Mamimili ka na lang, oh. Sino gusto mo dyan? May tuturing na kayamanan ng kalusugan. Pero paano ito mapapangalagaan kung salat sa pantustos ang pamahalaan? Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng iyan nakatala sa Reporter's Notebook. Minsan na silang itinanghal ng mga bayani ng bayan, mga premyadong manlalaro sa kinahihiligang sport ng Pinoy, ang boxing. Nasaan na nga ba sila ngayon? Alamin sa ulat ni Chino Trinidad. Bayani kung ituring si Manny Pacquiao. Sa bagsik ng kanyang mga suntok, binansagan siyang pambansang kamao ng Pilipinas. It's over! It's over! Manny Pacquiao, sensational knockout! Ngunit bago pa man sumikat si Manny, marami ng ibang Pinoy na boksingero ang nakaabot sa kinalalagyan niya ngayon. Manny Pacquiao, what a sensational knockout victory! Hindi lahat ng mga boksingero magiging katulad ni Manny Pacquiao. Ang masakit dito, marami sa kanila magogoyo pa. WBC! Of Cabrita Gonzalez and Cabrita Gonzalez Tigers. It's Luisito. Oh! It's all over! ミノック、左hata para matanda! Isa na rito, si Luisito Louis Espinosa. From Guadalajara, Mexico. Mabuhay ka, Luisito! Mabuhay ka! Dalawang beses sinirang bilang world champion si Espinosa. Una niyang natikman ang tagumpay na makuha niya ang World Boxing Association o ang WBA Bantamweight title sa Bangkok, Thailand noong 1989. The bombing in Fukuoka. Where he can get outside Nasundan ito noong 1995 nang mapanalunan niya ang World Boxing Council o WBC featherweight belt sa Tokyo, Japan. Good combination. It's all out. Beautiful save. Now, Luisito Espinosa of the Philippines retains the WBC featherweight crown. Nasaan na si Luisito Espinosa? Yan po malalaman natin sa biyahe natin ngayon. kasama yung anak mo? Kasama mo? Anak mo yan? Long time. Tira ako tuloy. Kamusta, men? Ang punong katawan mo. Okay pa ako. Ha? Ayaw ko ba? Kaya pa, kaya lang. Wala yun ako pingin ng license. Natapon namin ito dito. Pero ngayon, ito na ang kanyang sitwasyon. Men, parang ka lang trabaho. Di pa sa mata, men. Stalker sa isang grocery sa Estados Unidos. Hindi ko inisip na naman kung bakit. Tao ko. hindi ako ibang tao na. Puti ka, nag-world champion ako. Hindi ko na gagawin to. Hindi. Kailangan kong gawin to. Kailangan mo. Ito na ang kanyang sitwasyon. Men, parang ka lang trabaho. Di pa sa mata, men. Stalker sa isang grocery sa Estados Unidos. Bali, nag-i-stock ako ng minsan, mga cereal, mga oil, mga mantika, mga bote, mga ganyan. Marami siyang pinagdaan ng problema. Kaya daw ganito ang kanyang kinahinatnan. Pero ang pinakamatindi daw,
ay ang dinanas niya mula mismo sa kamay ng kapwa niya Pilipino. Niloko raw kasi siya ng promoter ng isang pinakamalaki niyang laban. Hinanap ito noong 1997 sa Coronadal, South Cotabato. Matagumpay niyang idinepensa ang kanyang titulo nang talunin niya si Carlos Rios ng Argentina. $150,000 ang premyo, pero ni Cinco, wala pa siyang natatanggap. Yung pinagtutuloy pa yun eh. Pinaglalaban ko pa rin yun na sana naman ibigay nyo na. No? Sana yan. Sana maawa yung nag-promote nun. Na sana ibigay nyo na dahil sa pa kailangan nakalakaw dahil tama, nangyayari sa akin, di ba? Nag-iisa ako na sana ako nakatitira. Sagot naman ng promoter, hayaan na lang daw ang korte magdesisyon sa kaso. It's under litigation. I don't know if I can comment on that. I can only defend myself na I had no interest in the money and that I was not a promoter. I was only hosting the venue and I was only promoting or selling my province. Ang kaso ni Espinosa ang maituturing na pinakakilalang kaso ng suspetsang panloloko ng boksingero sa bansa. One for the books yan, yung sinasabing kay Luisito Espinosa. Saan ka naman nakita na isang kampyon na nagdepensa sa harap ng kanyang mga kababayan, grabing sakripisyong binigay para makapagbigay ng karangalan for our country. Alam mo, malaking kahihiyan ito, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hanggang ngayon, pinagtatawanan tayo. Bakit? Yung kalaban niya na dumayo, na binugbog niya, tinalo niya, ang nabayaran ng buo. Pagkatapos, yung pang mismong champion natin, ang hindi nabayaran. Para madagdagan ang kanyang kakarampot na kita, nagtuturo rin siya ng boxing sa isang batang boksingero. Well, when my dad told me that he boxed, it kind of made me want to box. Oh, that's good. Huh? Did you know that he was a former world champion? Two-time world champion in 2 weight divisions? Yeah. Oh. Sa ngayon, nakikitira si Espinosa sa isang kapwa Pinoy. Naging kaibigan ko muna siya eh. Tapos noon, sabi niya, wow, ganda pala dito. Ganun. Pwede ba dito na lang ako tumira? Ganun. Sabi ko, sige, kausapin natin misis ko. Tapos noon, umupo kami. Tapos yun, doon kami nag-usap. Bagamat karaniwan daw ay masayahin si Espinosa, may mga pagkakataong mas pinipili niyang mapag-isa. Lalo na kapag naiisip niya ang kanyang pamilya. Halos 10 taon na ngayon nakabinbin sa korte ang kaso niya. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari dito. Dinidinig pa rin kasi ang kaso. Halos pareho ang kaso ng boksingerong tatawagin nating Nonato. 3 beses siyang nagwagi ng mga international boxing title. Manager naman niya ang tinuturo niyang nanloko sa kanya. Sa lahat daw ng laban niya, hindi niya natatanggap ng buo ang kanyang premyo. Buo pa raw kasi ang tiwala niya noon sa manager niya. $10,000 kaso. Ginagawa pang, minsan binibigyan ako ng 5,000, 2,000, yung iba, nadidibli-dibli. Pag naaalala ko, sa masakit lang yung dibdib ko, kaya isip ko, sana, kung ibang naging manager ko, siguro, wala na ako dito sa ganitong lugar. Ang mga tropeyong kanyang napadalunan, sira-sira na at nakatambak na lang. Hiniling ni Nonato na itago namin ang kanyang pagkatao. Nangangamba kasi siyang balikan ng dati niyang manager. Magreklamo ko, wala rin sa pamilya ko. Kaya sabi ko, ipapasa Diyos ko na lang yan. Ayon kay Dennis Principe, may pagkukulang din daw ang pamahalaan sa pangangalaga sa kapakanan ng mga boksingero. Kulang daw sa proteksyong ibinibigay ang Games and Amusements Board o GAB. I think first and foremost, ang dapat manaig dito ay itong mga boxers. Because kung naging mahusay talaga ang pagkapalakad nila before, I don't think maraming magreklamo ng mga boksingero. Ayon naman sa GAB, ngayon daw ay mahigpit na sila pagdating sa premyo, lalo na kung dito gaganapin ang laban. Kailangan i-deposito muna ito sa kanila bago mag-umpisa ang boxing. Immediately after signing a contract, 1/3% of the money that they
will makukuha na nila as training expenses. And the rest, yung 2/3, nakadeposito na sa amin. That will be given to them upon accomplishment of the boxing bout. Si Luisito, retired boxer now in the US. Pero kapag umabot na sa kaso, wala na raw silang magagawa rito. Ang payo pa ng GAB, dapat alamin raw muna kung lisensyado ang manager at promoter bago pumirma ng kontrata sa mga ito. Ngunit para sa mga tulad ni Espinosa, huli na ang ganitong payo. Sa kabila ng paghihirap niya ngayon, hindi raw niya ikinahihiya ang kanyang kinahinatnan. Hindi ko inisip na naman kung bakit. Tao ko, hindi ako ibang tao na puti ka nag-world champion ako. Hindi ko na gagawin to. Hindi. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong mabuhay. Sa kabila nito, palaban pa rin ang mga tulad ni Espinosa. Pilit bumubuo muli ng bagong buhay sa kabila ng panlolokong dinanas nila. Sana lang ay hindi na madagdagan pa ang mga tulad nilang nagoyo, nalaos at naghirap. Ako si Chino Trinidad at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Dinala kami doon sa may kampo nila. Doon kami ginalaw. Pagka andyan na sila, ang dami. Mamimili ka na lang, oh. Sino gusto mo dyan? Kadalasan, kapag sinasabing prostitute ang pumapasok sa isip natin, ay mga babaeng nagbebenta ng laman. Pero ngayon, dumarami na raw ang bilang ng mga batang lalaki na natutulak sa ganitong klaseng hanap buhay. Natutuunan ba ng pansin ng pamahalaan ito? Di nalingit sa kaalaman ng marami na nariyan sila. Mga kabataang naghahatid ng panandaliang aliw sa iba't ibang sulok ng Kalakhang, Maynila. Kung dati mga batang babae ang karaniwan nating nababalitaan, ngayon dumarami na rin ang mga batang lalaking sangkot sa kalakal ng laman, handang ipagpalit ang kanilang kamusmusan sa kakarampot na halaga. Sa isang lungsod sa Kamaynilaan, nakilala namin si Jomar, di niya tunay na pangalan. Ang 11 taong gulang na paslit, mulat na sa pakikipagtalik sa mga nakatatandang lalaki. Niyaya kami sa ilalim ng tulay. Sabi sa amin, bata-bata kasi magkapera. Lagay muna kayo. Sabay, sinisid kami sa ilalim. Po kami. Sabi yung isa namin kaibigan, hindi pa binayaran. Pinilayan. 10 piso kada bata ang ibinabayad ng mga customer. 10. 10 piso. Saan mo naman ginagastos yung 10 piso? Nabibili ng tinapay, hinakagis. Sabay sinasalo namin. Yung pagkain. Tapos? Sabay bigla kami na aakit. Doon kami napakit. Sabay dinala kami doon sa may kampo nila. Doon kami ginalaw. Si Lexter naman, 14 na taong gulang. Naging tampulan siya ng pangungutya ng magkasakit na tulo. 50 pesos na pamasahe ang kapalit ng peligro na kanyang ginagawa. Pag pauwi naman kami, may mga susunod-sunod sa amin. Tapos sabihin, bibigyan daw kami pamasahe. Doon po yayain kami. Papabalikan kami dun sa ilalim ng tulay. Minsan po dun sa mga talahiban. Ayon sa isang sociologist, di gaanong binibigyang halaga sa ating lipunan ang mga batang lalaking nagbebenta ng laman. Sa kultura natin, ang tinitingnan natin, ang prostitute lang babae. Yun ang pagkaalam natin. Ang nagiging focus din ng mga proyekto ng mga institusyon, whether government institutions or non-governmental organizations, yung mga batang babae na nagiging biktima ng prostitusyon. Na sa kabila hindi natin nakikita, may mga batang lalaki rin. Pero ang katotohanan, malaki ang epekto sa kanila ng ganitong hanap buhay. Maaaring sa pagtanda niyan hindi maging normal ang sexual life niyan. Katulad din ng yung sakit na pedophilia. It's a kind of a sexual abnormality also Paglubog ng araw, lumalabas sa mga kalsada ang magkakaibigang ito.
pawang mga menor de edad. Sila ay mga service boys. Sa barkada ko po narinig yan eh. Service daw. Tapos tinanong ko yung barkada ko, natapos sila. Ano yun ba? Tinanong ko. Ano yun? Yung kakain ka ng sabi sa akin. Gusto po namin kumain magbabarkada. Yung tinesting ko, nilapitan ko. Tapos yung binayad po sa akin, pinakain ko po. Si Toto aminadong sa bisyo ginagastos ang kita. Pag kailangan po namin pera, binibigyan po kami ng bakla. Inaano po namin sa video karera. Kabayo, tatama po kami dun. Tapos pag tama, binibili po namin kaagad ng damo. Malas nga lang daw kung minsan dahil naiisahan pa sila. Minsan nga po may nang-stop eh. Kasi pumutok pa kami sa malayo. Pagtakas po kami galawin. Maya-maya nawala, sabi bibili lang daw po siya. Di na namin nakita. Mga out-of-school youth ang mga binatilyo. Si Ding nasa first year high school nang tumigil sa pag-aaral. Lagi kong binabanatan dun eh. Nasa PAC. Sa kalye sila natuto ng iba't ibang karanasan. Nakausap namin ang isang customer ng mga bata. Sa totoo lang daw, mababa talaga ang ibinabayad nila. Kunyari mga 2:00 na, syempre parang midnight sale, asaran, o ano na lang, 40 na lang, 30. Ngayon kung papayag ng 40, okay na. Mas bumabata na rin daw ang mga nangungostomer ngayon. Mas marami na sila ngayon. Talagang hindi mo alam pagka andyan na sila, ang dami. Ikaw na talaga yung magsasawa. Ikaw na talaga, mamimili ka na lang, sino gusto mo dyan? Karaniway sa mga depressed area nagmumula ang mga batang nasasabak sa prostitusyon. Ano bang ginagawa mo? Don't look so worried. Kaya para mailigtas sa mga batang lansangan mula sa kapahamakan, bumuo ang Child Hope Asia ng Mobile Education Program. Yung ginagawa namin ay talagang patuloy na magbigay ng kaalaman sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng kanilang sexualidad, pagrespeto sa kanilang sarili, pagbibigay ng mga pagkakataon na yung kanilang self-esteem medyo umangat. Kasi lahat yan sila parang sirang-sira, parang sa kanila wala na silang natirang dignidad. Sino marunong magbasa? Jeffrey! Pakinggan na pinapanood yun. Ito ang sagot nila sa kakulangan ng gobyerno sa pagkupkup sa mga batang lansangan. We would like to believe that our program is not only meant for young girls but for both genders. It's in general, like we provide also services for children, either boys and girls that would have been victims of prostitution in our facilities. We have not gone yet the 2001 hanggang 2004 to determine how many boys and how many girls. But I'd like to believe that there are more girls. Masaya ba? Pero panahon na para kilalanin ang peligro ng prostitusyon sa mga batang lalaki. Early 80s pumutok na yung problema ng pedophilia halimbawa sa pagsanghanon. Kaya siya dumami kasi ang sabi ng mga magulang, walang mawawala sa kanilang mga anak na lalaki. Ganon yung pananaw ng kabuuan ng karamihang Pilipino na pag babae may mawawala sa'yo, pero pag lalaki, wala. So, hindi siya pinag-uusapan. Look at you. May soap bubbles ka pa sa ulo. Sa lipunan, tila mga batang babae lang ang itinuturing na biktima ng prostitusyon. Pero kung tutuusin, babae man o lalaki, parehong inaagawan ng kamusmusan at pag-asa kapag natulak sa ganitong kalakaran. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nang mabarita ang dadaong sa Tawi-Tawi ang barkong Amerikano na may dalang gamot at doktor. Libo-libo ang dumagsa sa Bonggao Provincial Hospital. Ang Tawi-Tawi sa kaduluduluhan ng Mindanao, isa ito sa pinakamahirap na probinsya sa ating bansa. Mahirap na nga tila mabagal pa ang pagdating ng mga serbisyo para sa mga taga rito, kasama na ang serbisyong pangkalusugan. Alamin sa ulat ni Lay Alvis.
Ang isla ng Tawi-Tawi ang kaduluduluhang lalawigan ng Mindanao. Pinalilibutan ito ng dagat at ng mahigit 300 maliliit at kalat-kalat na isla. Kung gaano kahirap marating ang bawat isla, tila ganun din kabagal dumating ang serbisyo publiko sa kanila, tulad na lamang ng health service. Kaya naman nang mabalita ang dadaong sa Tawi-Tawi ang barkong Amerikano na may dalang gamot at doktor, libo-libo ang dumagsa sa Bongao Provincial Hospital. Dito sila dadaan para sa isa pang check-up bago pasakayin sa barko. Ang USNS Mercy ang floating hospital ng US Navy. Galing pa ito sa Amerika at umiikot sa mga lugar na hindi nararating ng doktor o pagamutan. Kasama ang ibang pasyente, nagtungo kami sa barko. Dito tumambad sa akin ng iba't ibang mukha ng karamdaman. Sasailalim pa sila sa isa pang medical exam para alamin ang kanilang kondisyon. Sa isang ward ko naman nakilala si Mosali. Nakausap ko siya sa tulong ng isang interpreter. Isa siyang badyaw at mula pa sa isla ng Sitangkay. 4 hanggang 5 oras ang layo mula Bongao, ang kabisera ng Tawi-Tawi. Matapos ang isang linggong paghihintay, hindi pala siya maaoperahan. May cancer na kasi siya. Limitado rin kasi ang kayang gamutin sa barko. We are limited a bit by our resources in terms of supplies and in particular our anesthesia personnel. So we can't take on the cases that each of us feels like we can accomplish. Naamo na magbaloy-baloy, amo na magpanagat, naamo na yan. Karamihan sa mga island municipality walang doktor, kaya ang provincial hospital sa Bongao ang inaasahan ng mga taga-Tawi-Tawi. Pero maging ito, hindi kumpleto. 3.5 million pesos kada taon ang budget nila. Kulang na kulang para matulungan ang 10 isla. Kulang din sa doktor, kaya't mga nursing interns ang mga umaasikaso sa mga pasyente na pasakay sa barko. Mga health centers are majority manned by our nurse only. Wala tayong doctors. Ito ang barangay Lakit-Lakit sa Bongao. Wala pang kalahating oras mula sa bayan. Malapit na ito sa sentro pero daig pa ang napag-iwan ng isla. Saan yung health center nyo? Nandoon sa may tao na ilang bahayan ng... Sa nakalipas na 5 taon pala ang health center nila, may nanirahan ng iba. Imbes na gamot at bulak, damit ng bata at plato ng isang pamilya sa barangay ang nagkalat sa loob. Parang siguro naisip ng may-ari ng lupa, wala rin mga doktor nagpupunta dito o mga midwife nurse, kaya nag-stay siya doon. Dahil kulang ang serbisyo, may ilang residente na rin ang lubhang napahamak. Nung nanganak, parang nahirapan maglabas, di hanggang namatay, wala na, ubusan ng dugo. Saan man sa Tawi-Tawi, tila iisa ang kalagayan. Lahat naghihikahos sa serbisyong pangkalusugan. Matapos ma-examine, umuwi na si Mosali. Pasan ang bigat ng kanyang kalagayan. Pero naglaho rin ang lungkot nang makita ang asawa at anak. Matatagalan pa ang pagbalik nila sa Sitangkay. Pag-iipunan pa kasi nilang mag-asawa ang pamasahe pa uwi. Ang USNS Mercy naman lumayag na para sa susunod na bansang tutulungan. Ako si Lay Alves at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Ang adventure ng mag-partner, mas spicy. Itong Spice Market ang tinaguri ang pinakamalaki sa buong mundo. Hindi mo lang mahahatsing ka o mahimatay. Gaya ng mga Pinoy dito, wala tayong palalampasin sa kultura at bukod tanging lasa ng India. Mag-a-attempt pa maging traditional kusinera. Ito na ang simula ng monsoon season. Pero malampasan kaya nila ang umus na sosorpresa sa kanila. Wow! Sa makulay na mundo ng India, Pinoy Meets World. Linggo ng gabi. Kung may
nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manica, dati ito ang Reporter's Notebook.